Hello guys, welcome back to my channel. My name is Richelle. I am a home-based online English tutor and a virtual assistant working from home. I share tips and information on how to be an ESL tutor and on how to be a virtual assistant in general. But this video today is something different. I'm not going to share information about work from home or about online jobs, but I'm going to give a little encouragement sa mga small YouTubers na kaka-start lang like me. Wow! Actually, I didn't start just recently. I started this channel years ago pa. Pero I just felt frustrated na hindi mabilis mag-increase yung mga views ko or di kaya yung subscribers ko. So I felt this before pa. Kaya gusto ko lang i-share sa mga kagaya ko diyan nakaka-start lang i-share ko yung experience ko. So when I started this channel, actually yung first na plan ko was vlogs lang. Yung about kung ano yung mga ginagawa ko in my daily life or just anything under the sun na hindi naman related sa work. Yung parang for fun lang ba. 'Di ba? Pero I just wanted to be a YouTuber talaga. Yun yung gusto ko. Pero hindi ko plinano or naplano kung ano yung magiging content ko at saka kung sino yung mga target viewers ko. Ganon. So when I started yung first video ko, I think nag-hike kami. Nag-hike kami sa isang famous mountain dito sa Baguio City, dito sa Benguet. Pero feeling ko, hindi interesado yung mga tao doon because of course, people don't know me eh, 'di ba? They don't know me, so why do they care about what I do? 'Di ba? So I have to offer something unique or something na magiging interesado sila. Pero yun nga, yung purpose ko originally was just to vlog about the things that I do, that I love to do, ganon. So that's what I did. And then I had also a fun game with my friends. Tapos, since hindi siya masyadong pinapanood, na-frustrate na ako, di ba? Parang nalulungkot ako kasi nag-effort naman ako ng bonggang-bongga dun sa mga ginawa ko or sa mga ginawa namin. Tapos, first time ko pang mag-edit ng video. So, it was really hard for me kasi hindi ko pa alam mag-edit ng videos noon. Sariling sikap lang talaga. I did it on my own. Tapos, inaral ko lang din on my own. And then, naisip ko na pwede kong i-share yung about sa work ko, which is about rare job nga, 'di ba? So, I'm an ESL tutor. So, sabi ko, try ko nga to, sabi ko. And then, nung binigay ko yung information about being an ESL tutor, a home-based online English tutor, yon madami na naging interesado, madami nang naging viewers. Wow! Hindi naman sobrang dami, pero mas dumami siya compared dun sa previous videos na in-upload ko. And then, maraming nagko-comment, nagtatanong. So, sabi ko, interesado sila sa ganitong topic. And at least, yung mai-share ko naman na information about it is experience ko talaga. So, makakapagbigay ako ng realistic information, honest information, and honest reviews about being an ESL tutor, 'di ba? So, makakapagbigay talaga ako ng real information based on my experience. And yun yung expertise ko, 'di ba? Siyempre, doon yung work ko. And that's what I love to do. And I love talking to yung ganito, yung nagsasalita in front of a camera. So parang na-enjoy ko siya. So tinuloy-tuloy ko lang siya pero yung mga qualities ng mga videos ko not so good kasi yung first timer. And then medyo nawalan ako ng gana. Hindi ko alam ha, pero tinamad ako. It's not because walang masyadong nagvi-view. Actually nga nagulat nga ako, medyo mabilis kong na-reach yung minimum requirements ni YouTube or ni Google AdSense para magkaroon ka ng ads sa videos mo. Mabilis ko siyang na-meet, yung 1,000 subscribers tsaka 4,000 hours na watch time. So, yun yung requirements ng Google AdSense. And so far naman, na-meet ko naman yung mga yun. So, I can actually start earning na sana, pero tinamad lang talaga ako. So, ibig sabihin, hindi ako masyadong dedicated dito sa pagiging YouTuber kasi nga, may mga times na tinatamad ako tapos bumabalik ako kung kailan ko gusto. 'Di ba? Siyempre yung mga viewers ko, hindi nila alam kung kailan nila ini-expect yung susunod na video ko. Lalo na kung meron silang kailangang information about dun sa sinishare ko, may mga questions sila, hindi nila alam kung kailan masasagot yun kasi nga hindi ako consistent sa pag-upload ng videos. And now, this year, I'm planning to start again. So, if you check my channel, meron na akong mga uploads recently. Kahapon kasi, I'm trying to edit
more videos na kung ano-ano lang, ganun. Kasi na-enjoy ko ding mag-edit na. Kasi syempre, pagka madami ka nang natututunan, mas na-enjoy mo na yung ginagawa mo. So, yung dati na pag-edit ng video sa akin na napakahirap, ngayon medyo na-enjoy ko na siya. Kasi nga, syempre, natututunan mo siya. Habang ginagawa mo siya, habang inuulit-ulit mo siya, natututunan mo siya. And then, syempre madami kang nakikitang mga YouTubers diyan na ang bilis, 'di ba? Ang bilis lang nilang magpadami ng views at saka subscribers. So parang ako na nag-start years ago, sabi ko, why? Bakit hindi ko naman na-reach yung gano'n? So pero pag i-check mo naman yung ano nila, yung channel nila, ang dami din nilang uploads. And then I watched a video from Mr. Beast na-upload pa siya 11 months ago, isa sa mga interviews niya. And actually, lahat sila, madaming mga YouTubers doon. And then sabi niya ganyan, you will not have views sa first video mo. Sabi niya, so stop thinking for months and months. Stop thinking and just start uploading now. Sabi niya, di ba, of course, you know, Mr. Beast, the most followed person in our YouTube world. Siya yung pinakamadami ng subscribers. And coming from him, di ba, sabi niya, you will not have views talaga sa first videos mo, sa first na i-upload mo. Give it years. Sabi niya ganun. So parang sabi ko, ay, siya yun ha. Siya yun na napakadami ng followers. Siya na pinapanood na yung mga videos niya. Pero sinabi niya yun. And then other YouTubers too with him said na give it 5 years, 10 years. Sabi niya, huwag mong madaliin. Just be consistent. Okay? So, yun lang. Parang gusto ko lang magbigay ng encouragement sa mga kagaya ko based on my experience talaga. Pagka nag-upload ka ng mga videos mo, mas dumadami yung subscribers mo. Ibig sabihin, mas madaming nagiging interesado dun sa mga content na kinikreate mo. So, I would suggest you to keep doing what you're doing, be consistent, and continue learning how to improve the quality of your videos. And of course, yung mga thumbnail mo, mga ganyan, yung mga ini-edit mo. So just keep learning on how to improve them, but never stop. Don't be like me. Don't stop. Kasi eventually, marireach mo din yung goal mo. So sana ako din, sana mas maging consistent din ako in uploading videos, and I hope na more and more pa yung mag-subscribe din sa channel mo if you are one of the small YouTubers who just started. Please don't stop. So just be passionate, keep doing what you're doing. Again, continue lang. Yun lang. Kung ano man yung na-enjoy mo na ginagawa mo, yun yung i-continue mo. Never stop. Never stop. Okay, so I hope this very simple video gives encouragement to you or to other people there who just recently started their YouTube channel. See you in our next video. Bye!